Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, sisilipin na rin ng Department of Public Works and Highways at ng Office of the Ombudsman ang koneksyon ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya sa CLTG Builders na pagmamay-ari ng ama ni Senador Bongo. Sinabi yan ni Public Works Secretary Vince Dizon ngayong umaga. Ang hakbang kasunod ng pagtanggi ng mga Diskaya na makipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa mga maanumalya umanong flood control projects. Ani Dizon, walang sisinuhin ang investigasyon. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga Diskaya at ni Senador Go. Ang iba pang detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya-maya. Isa sa publiko na ang proseso ng Bicameral Conference Committee sa 2026 National Budget ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. Ayon sa Pangulo, nagkasundo sila ng mga liderato ng Senado at Kamara na i-live stream ang proseso para maging transparent ang pagpasa sa 2026 National Budget. Ayon kay Senate President Tito Soto, sang-ayon sila sa nais ng Pangulo at isinama na rin daw nila ito sa isang probisyon sa kanilang joint resolution. Suportado rin ni House Speaker Bogie D ang pagsasapubliko ng proseso ng BICAM sa national budget para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Kongreso. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang 6.7 trillion pesos na 2026 national budget. Patuloy naman niyang tinatalakay sa Senado. Kapag naaprubahan na rin ng Senado, isasalang na yan sa BICAM para i-reconcile ang magkakaibang probisyon ng dalawang bersyon. Saka ipadadala sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo. Bukod sa flood control projects at farm-to-market roads, may mga posibleng anomalya rin sa mga proyekto ng DOH. Ayon sa kagawaran, halos 300 super health centers na pinondohan ng gobyerno ang hindi na kumpleto at hindi mapakinabangan ngayon. Kabilang dyan ang isang super health center sa Marikina na natapos itayo ang pundasyon noong nakaraang taon pero naiwang nakatenga. Ang sagot ng LGU sa balitang hatid ni Maki Pulido. Tinubuan na ng mga halaman at damo ang loteng dapat may naitayong Super Health Center sa Barangay Concepcion 2, Marikina City. 21.5 million ang pondo para sa Phase 1 ng construction o ang pundasyon ng itatayong gusali na natapos unang bahagi ng 2024. Natapos naman ng Marikina LGU ang Phase 1. Pero nang puntahan ito ni Health Secretary Ted Herbosa, halos matakpan na ng halaman ang ginawang pundasyon. Di ba yung manananggal hati, yung itaas wala, yung ibaba na iiwan? So, ewan ko, lumilipad siguro yung manananggal dito. Ito yung paanan. DPWH ang dapat gagawa ng Phase 2 o ang mismong 4 na palapag na gusali. Pero hindi umano ito masimulan dahil hindi pa naibibigay ng unang kontraktor ang ilang dokumento. Hindi naman maumpisahan ng DP, nagrereklamo yung DP sa akin kasi ayaw ibigay nung previous Phase 1 contractor yung as-built plans kasi yung ano yung na-build niya sa foundation. Ang Super Health Center sa Marikina, isa lang umano sa 297 Super Health Centers na hindi kumpleto at hindi mapakinabangan. Ayon kay Herbosa, 12 to 20 million pesos ang budget kada isang proyekto na insertions daw sa 2022 General Appropriations Act o GAA. Dahil insertion, paliwanag ni Herbosa, hindi dumaan sa planning ng DOH at nagulat na lang silang may ganitong proyekto at pondo sa national budget. Ang inutos ko sa Health Facilities Enhancement Project, i-prioritize ang for completion and for operations. Kasi I didn't want to do new ones.
Kasi baka ganito rin ang mangyari. Noon pa raw ito gustong tapusin ng Marikina LGU pero hindi ibinigay ng DOH ang kanilang hinihinging 180 million pesos para maitayo ang gusali. 21 million lang po yung ibinigay ng Department of Health. Saan ka naman makakakita? 21 million, 4-5 palapag na building ang mabubuo. Ang scope nung proyekto ay foundation works. Dahil wala pa ring binibigay na pondo ang DOH, sumulat na ang Marikina City LGU sa DOH na City Hall na ang magpopondo at magtatapos ng proyekto. Ang Department of Health, tingin ko malaki ang pagkukulang dito kasi hindi nila napondohan ng tama. Kaya nga po ang city, ang gagawin po ng city, naglaan po kami ng 200 million para po makomplete lang ang proyektong ito. Ayaw magturo ni Herbosa kung sino ang dapat managot sa mga hindi mapakinabangang Super Health Center. Pero sa Biyernes, isusumite niya sa Independent Commission for Infrastructure ang kanilang mga nadiskubre. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinagot naman ni Health Assistant Secretary at Spokesperson Albert Domingo ang sinabi ng Marikina LGU na hindi binibigay ng DOH ang 180 million pesos na pondo para matapos ang Super Health Center. Sa panayam sa unang balita sa unang hirit kaninang umaga, sinabi ni Asek Domingo na wala sa kapangyarihan ng kagawaran ang mamigay ng pera. Walaan niya sa kanila sa executive branch ang power of the purse, kundi nasa Kongreso. Mamayang hapon na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area sa Pacific Ocean. Namataan niyan ng Pag-asa 1,355 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Kung hindi ngayong araw, bukas ay posibleng maging bagyong Ramil na ang nasabing LPA. Easterlies pa rin na magdudulot ng mainit at maalinsangang panahon dito sa Metro Manila, Visayas at malaking bahagi ng Luzon. Nagbubuhos din ito ng ulan sa ilang lugar. Northeasterly wind flow naman ang umiiral sa Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Mas makakaasa sa maayos na panahon ng Mindanao, pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Nakapagtala ang Baguio City ng 17.4 degrees Celsius na minimum temperature ngayong Huwebes. 20 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon, 21 degrees Celsius sa Tanay Rizal, 21.2 degrees Celsius naman sa Kasiguran Aurora habang 24.5 degrees Celsius dito sa Quezon City. Pinakakansela ng korte ang pasaporte ni na dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma, dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at 3 iba pa. Kaugnay yan sa kasong pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa Mandaluyong noong July 2020. Batay sa inilabas na utos ng Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279, pinakakansela rin ng mga pasaporte ni na Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, dating Police Officer Nelson Mariano at dating Police Senior Master Sergeant Jeremy Kausapin. Naglabas din ng whole departure order ang korte laban sa kanila. Ibinasura din ng korte ang motion to suspend proceedings ni Garma at Leonardo. Silang dalawa ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Barayuga. Dati nang itinanggi ni Garma at Leonardo ang mga aligasyon laban sa kanila. Kuha tayo ng iba pang detalye sa mainit na balita tungkol sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Susan, nasa krisis daw ang bansa dahil sa mga anomalya sa flood control projects. Galit ang taong bayan at sa pagtatraidor at ngayon ay nakabantay sila. Yan ang mga sinabi nitong si ICI Chairman, Independent Commission for Infrastructure Chairman, retired Justice Andres Reyes Jr. kanina sa pagsisimula ng pulong tungkol sa pagbawi ng mga ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa mga anomalya. 17 ahensya, Susan, ang nasa ICI ngayon tulad ng DPWH, COA, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Customs at iba pa para pag-usapan ang mga hakbang kung paano mababawi ang mga ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa flood control projects ng mga maanomalya. Sa ngayon, ayon sa AMLC o Anti-Money Laundering Council, nasa 4.6 billion pesos na ang na-freeze nila samantalang may 5 bilyong piso namang halaga ng mga eroplano at iba pa mga air assets ang umano ay kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Sabi ni Justice Reyes, Susan, ang perang ito raw na para sa ikabubuti sana ng buhay ng mga Pilipino ay ginamit ng mga korap
para bumili ng mga mamahaling sasakyan, mga luxury vacation at pangsugal sa mga kasino. Trinidor daw, ayon kay Justice Reyes, ang mga Pilipino. Samantala, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, iimbestigahan na ng Ombudsman at DPWH ang naging kaugnayan ng kumpanya ng mga diskaya sa kumpanyang CLTG Builders ng ama ni Senador Bongo. Napaulat na nagkaroon ng joint venture ang dalawang kumpanya para sa ilang mga proyekto sa Davao noong 2017. Ayon kay Dizon, ang pag-iimbestiga ay alinsunod din sa mandato ng ICI na imbestigahan ang lahat ng mga infrastructure project sa nakalipas na 10 taon. Kasunod din ito ng pag-atras ng mga diskaya na makipagtulungan sa ICI. Sa isang panayam, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sinabi niya na tila may pinoprotektahan ang mga diskaya. Sinabi naman ni Dizon hindi makakaapekto sa investigasyon na nagtrabaho siya sa Duterte administration bilang Deputy Chief Implementer ng COVID, Special Advisor for Flagship Project at BCDA President. Narito po ang magkasunod na payag nitong sila Justice Reyes at Secretary Dizon. Immaterial. Okay. That's all immaterial. Okay. Whether I worked with someone or not, any allegation of corruption needs to be taken to the end. And that is our job here. Kahit sino, sabi ng Pangulo, we are looking at connections between the Discayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. Our country is in crisis. The flood control scandal is on everyone's minds every day. We are all enraged, hurt, and betrayed by what was done to deliberately manipulate our finances and only to feed the greed of not a few government officials. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed. But to completely heal our nation, justice is not enough. We need restitution. Susan, sa mga oras ito ay nagpapatuloy pa rin itong pulong ng ICI sa 17 mga ahensya para pag-usapan nga paano ba maibabalik yung pera ng taong bayan. Susan. Maraming salamat, Joseph Morong. My salon is I have again it will be available to whoever would like to kung hingiin sa akin ng ICI, hindi siyempre bibigay ko. Kung hingiin sa akin ng ombudsman bibigay namin. Sinabi ng Pangulo bilang pagsuporta sa hakbang ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isapubliko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng matataas na opisyal ng gobyerno. Handa rin daw siyang magbigay ng kopya ng kanyang SALN sa Independent Commission for Infrastructure kung hingin man ito ng komisyon. Una nang sinabi ng Pangulo na kumpiyansa man siyang hindi masasangkot sa issue ng mga flood control projects, dapat pa rin daw imbestigahan ang lahat kung saan man dalhin ng ebidensya. Misguided daw ang mag-asawang Diskaya, sabi ng Office of the Ombudsman tungkol sa pag-atras nila sa pakikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Sabi naman ng ICI, hindi makaaapekto sa kanilang investigasyon ang pag-atras ng mga Diskaya. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ma'am, comment lang mo, ma'am, abang sa BIR, ma'am. Mailap pa rin sa media si Sara Diskaya nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Po, ma'am, kinasuhan po kayo ng 7.1 billion. Mailap din ang asawa niyang si Curly na bantay sarado hanggang sa lumabas sila pagkatapos ng 1 oras sa pagdinig. Hindi sila nagpa-unlock ng panayam. Ayon sa ICI, sinabi ng mag-asawang Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nila maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Pero anila, sinabi raw ni ICI member Rogelio Singson sa isang panayam na sa ngayon ay walang qualified maging state witness. Wala pa nga kami, di ba? Sa gaya nga na nasabi ko, it's too early to tell.
Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture bago tayo makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lamang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi raw makakaapekto sa investigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga diskaya. Nasa 16 na mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapag-submit na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Ayon sa Office of the Ombudsman, misguided o mali ang gabay sa mga diskaya. Pakikipagtulungan sa gobyerno nila ang tanging magagawa ng mag-asawa. Hindi naman nakaharap sa ICI si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo dahil daw sa sakit. Na-hospital naman itong Lunes pero balik Senate detention na ulit si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Isa si Alcantara sa mga sinampahan ng DOJ ng reklamang graft sa Ombudsman dahil sa umano'y ghost project sa Bulacan. Kasama rin ng mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ng abogado ng dalawa, umaasa silang kikilalanin ng DOJ na essential ang kanilang testimonya at ikokonsidera sila bilang state witness. 16 pang personalidad ang pinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin. Sinisika pa namin silang hinga ng pahayag. Sa gitna ng mga investigasyon, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa Malacanang ang mga alegasyon kaugnay ng flood control projects. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. Ang Pangulo ang nag-ungkat sa flood control project sa kanyang zona noong Hulyo. Nasundan niya ng magkakahiwalay na investigasyon pero makalipas ang ilang buwan, wala pa ring napapanagot. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaking suspect sa kabi-kabilang pagnanakaw sa Antipolo, Rizal. Chris, ano ba yung mga ninakaw raw ng mga suspect? Susan, mga alahas gamit sa bahay at cellphone daw ang kabilang sa mga pinuntirya ng sospek mula sa mismong mga kabarangay niya sa San Isidro. Kabilang dyan ang nahuli cam na pag-akyat bahay niya sa isang bahay roon. Umakyat ang kawatan sa veranda ng second floor at sapilitang binuksan ang bintana ng isang kwarto. Nahuli siya ng biktima habang kinukuha ang isang kwintas at mga singsing. Kaya lumabas siya sa bintana para makatakas. Ayon sa pulisya, mahigit 40,000 piso ang halaga ng natangay niyang mga alahas. Hindi na nabawi ang mga ito. Bukod dyan, nahuli cam din ang sospek sa magkahiwalay na pagtakas matapos umanong magdakaw ng cellphone at amplifier. Kalaunan, naaresto ng mga otoridad ang sospek na maharap sa mga reklamong theft. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Milyong-milyong pisong halaga naman ng tanim na marijuana ang sinira at sinunog ng mga otoridad sa Benguet. 2 plantasyon ang nadiskubre sa barangay Kayapa sa bayan ng Bakun. Ayon sa mga otoridad, nasa 6.3 million pesos ang halaga ng mga tanim na marijuana roon. Halos 32,000 na fully grown marijuana plants ang sinira at sinunog. Walang nahuling cultivator o caretaker sa lugar. 2 plantasyon din ang nabisto sa barangay Takadang sa Kibungan, Benguet. Abot naman sa 1,600 na fully grown marijuana plants ang binunot ng mga otoridad sa barangay Takadang. Tinatayang nagkakahalaga ng 324,000 pesos ang mga sinirang tanim na marijuana. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng taniman ng marijuana sa lugar. Nakikipagtulungan na ang Department of Public Works and Highways, Insurance Commission para mabawi sa ilang kontratista ang ilang porsyento ng contract price ng mga maanumalya umanong flood control projects. Iimbestigahan din ang posibleng sabwatan umano ng mga insurance company at mga kontratista. Balitang hatid ni Mark Salazar. Hindi lang pagpapakulong sa mga sangkot sa ghost o substandard flood control projects ang hinahabol ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kailangan po yung ninakaw na pera na ginamit para pambili ng mga sports car, pang sugal sa kasino, pambili ng mga mamahaling bahay,
kailangan yon maibalik. Kaya nakikipagtulungan na ang DPWH sa Insurance Commission para mabawi kahit 30% ng contract price ng mga proyekto sa mga insurance company na mga tiwaling kontratista. 30% lang kasi ang pinakamataas na insured amount ng mga proyekto. Pagka may kaso na may ebidensya na either ito ay ghost o napaka-substandard o maanomalya, immediate po, susundan na namin yon ng pagfa-file ng claims under this agreement with the Insurance Commission. Ang mga insurance company naman ay pwedeng humabol sa tiwaling kontratista. Sila naman ay mayroong karapatan under the law na bawiin yung kanilang ibinigay na bayad sa insurance doon sa in-insure nilang kontratista. Unang siningil ang mga insurer ng ghost project sa 1st District Engineering Office ng Bulacan. Sa Liberty Insurance, sa Travelers Insurance, tsaka Sterling Insurance. No, lahat yon, iba't ibang proyekto, sumulat na kami. Yung mga tanong na biglang 30% ba lahat, titingnan po natin yung per project. Mahaba pong proseso. Kinukuha pa namin ang panig ng mga nabanggit na insurance company na ayon sa DPWH ay hindi rin sumasagot sa kanila. Sana magkusa na sila. No, magkusa na sila. Wag na silang legal pa. Lalo na ngayon na ghost ang pina-priority natin. Sana magkusa na sila at ibalik na nila yung claim na yon. Huwag na natin paabutin pa sana sa court ito. Pero kung magmatigas sila at labanan nila, wala tayong choice. Pasensyahan tayo. Sa ngayon, wala pa namang ebidensyang ghost insurance company din ang ginamit sa mga ghost projects. Pero we're not discounting that fact. Kaya nga ito nag-sharing kami ng data. Iimbestigahan din kung nakipagsabuatan din ba ang mga insurance company sa mga kontratista. Mapapaisip ka, no? Paano nangyaring natapos, no? At paano hindi nalaman ng kanilang insurance company. Iingatan po namin yung parte ng collusion. Baka meron nga pong ganung nangyari. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatayo ang lalaking yan sa loob ng opisina ng isang gasolinahan sa barangay Dadyangas North sa General Santos City. Maya-maya iniabot niya ang bitbit na bag sa babae habang hawak ang isang baril. Ipinasok ng babae sa backpack ang 100,000 pisong kita ng gasolinahan. Sa investigasyon ng pulisya, dating pump attendant doon ang lalaking ng hold-up. Patatanggal lang sa trabaho ng suspect na sangkot umano sa pagdispalko ng pera ng gasolinahan. Ayon sa biktima, hindi niya inakalang mangho-hold up ang dating katrabaho na nakipagkwentuhan pa bago ang krimen. Tinutugis pa ng mga otoridad ang suspect. Hulikam ang isang grupo ng mga lalaki sa Pasig na pumasok sa isang bahay at nanggulpi raw. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang gulo nang iwan ng kanyang live-in partner ang isa sa mga suspect. Balitang hatid ni June Veneracion. Pinasok ang isang bahay at nanggulpi na parang wala lang at nang bastos pa ng isang babae. Ang grupong nakunan sa viral video na ito. Nag-umpisa ang gulo nang pumasok ang lalaking ito na tila may hinahanap. Pero bigla niyang sinampal ang pinakamalapit na lalaki na magitan ng isang babae pero maging siya ay sinaktan. Pumasok din ang isang naka-hoodie, sinipa at inupakan ang isa pang nasa loob ng bahay. Maya-maya pa, inilabas ng nakasombrero mula sa kanyang bag ang isang gamit na mistulang baril. Saka itinuloy ang pananapak sa mga biktima. Ilan pang kasama nila ang pumasok at nanggulpi rin sa mga biktima. Ang lalaking nakasombrero, pinwersa naman ang pintuan ng banyo kung saan naroon ang isa pang babae. Nilapitan na tila niyapos siya ng nakasombrero pero kumawala ang babae at sinubukang pigilan ang pananakit. Dumabas ang dalawa pang nakatira sa bahay na pinagbuntulan din ng mga sospek. Ang babaeng nakaputi, binitbit palabas ng mga lalaki. Ang insidente sa video, nakumpirma ng PNP na nangyari sa pinagbuhatan Pasig City noong September 23. Initial validation namin, wala naman nangyaring abduction kasi itong mga alleged suspect at saka mga victims ay magkakakilala.
So may mga hindi pinapagkakaintindihan. Sa report na nakarating kay NCR Police Chief Major General Anthony Aberin, nagugat umano ang gulo nang ang isa sa mga sospek ay iwan ng kanyang live-in partner at nagtago sa bahay ng kanyang kaibigan sa Pasig. Sumugod umano ang mga sospek kasama ang kanyang mga katropa at kinuha ang live-in partner. Sa pag-iimbestiga ng Pasig Police, hindi raw armado ang grupo. Taliwas sa makikita sa video. Lumalabas, toy gun yung gamit, hindi baril. Hindi naman to gang. Parang mga localized lang na mga parang samahan nila. Nandito lang sila sa Pasig. Pinaharap ng pulisya ang mga suspect sa presinto para magpaliwanag. Lumalabas dito, pwede mag-file ng physical injuries, pwede rin mag-file ng trespassing doon sa mga pumasok. Pwede rin mag-file ng grave threat at depende na lang yung mga evaluations pa namin after yung interview namin sa mga victims. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balik GMA Regional TV News tayo para sa maiinit na balita sa Visayas at Mindanao. Kakaibang takot ang hatid ng isang horror train ride sa Bacolod City. Sara, ano ba nangyari dyan? Susan, nadiskaril at tumagilid ang nasabing atraksyon sa perya. 10 magkakamag-anak ang nakasakay nang mangyari ang aberya. 7 kanila ang sugatan at hinimatay matapos madaganan ng mga bahagi ng ride. Ayon sa Bacolod City Police, bumilis ang takbo ng train ride sa pangatlong ikot at posibleng nawala sa balanse dahil nagpanik ang mga sakay. Sa investigasyon ng lokal na pamahalaan, walang depekto ang ride at normal naman ang takbo. Tuloy ang operasyon ng perya maliban sa nagkaaberyang atraksyon. Sinagot na raw ng pamunuan ng perya ang pagpapagamot sa ng mga sugatan. Tumanggi naman silang magbigay ng pahayag ng puntahan ng GMA Regional TV. Isang pulis ang naaresto dito sa Davao City dahil sa iligal umanong pagbebenta ng hindi lisensyadong armas. Kasama niyang nahuli ang isang manager ng security agency. Nakumpiska sa kanila ang 5 baril, kabilang ang service-issued firearm ng pulis, pati mga magasin at mga bala. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sasampahan din ng administrative case ang sangkot police na patrolman sa Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region. Wala silang bayad. Kapwa bumaba ang trust rating sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nitong nakaraang buwan ayon sa social weather stations. Sa survey, 5 puntos ang ibinaba ng may malaking tiwala kay Pangulong Marcos. 43% itong Setyembre mula sa 48% noong Hunyo. Ayon sa Malacanang, hindi alintana ng Pangulo ang numero sa mga survey at naniniwala raw siyang alam ng mga Pilipino kung sino ang tunay na nagtatrabaho. 8 puntos naman ang ibinaba ng may malaking tiwala kay Vice President Duterte. 53% ngayong Setyembre kumpara sa 61% noong Hunyo. Sabi ng bise, nakatuon lang ang kanyang opisina sa pagpapabuti ng kanilang trabaho at matiyak na makakaabot ang mga proyekto sa mga nangangailangan. Kinomisyon ng Strat-based consultancy ang survey na isinagawa sa 1,500 respondents noong September 24 hanggang 30. May margin of error ang survey na ±3%. Mga mare, this weekend na ang final dance battle sa Kapuso Original Reality Dance Competition na Stars on the Floor. Matapos ang ilang linggong intense ko-labanan, malalaman na kung sino ang magiging ultimate dance star sa final duos na sina Rojan Cruz at Dasori Choi, Faith De Silva at Zeus Collins, Thea Astley at Joshua Decena, Kakay Almeda and Vision member Patrick, at Glyza De Castro at JM Irevere. 1.5 million ang cash prize na matatanggap ng mananalo. Bahagi ng premyo ay mapupunta sa kanilang chosen charity. Mapapanood ang final dance battle ng Stars on the Floor ngayong Sabado 7:15 p.m. sa GMA. Sampu ang patay matapos masunog ang isang oil tanker sa Indonesia.
Ayon sa pulisya, nasa daungan ang barko para kumpunihin nang mangyari ang sunog. Wala raw itong kargang langis. 18 iba pa ang sugatan sa insidente. Patuloy silang ginagamot sa ospital. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy at kung sino ang may-ari ng barko. Nagampyon ang Pinay billiard player na si Cheska The Flash Centeno sa 2025 WPA Women's 10-Ball World Championship sa Bali, Indonesia. Nagwagi sa finals ang Pinay Q artist laban sa kapwa Pilipina na si Rubilen Amit. Unang nakuha ni Centeno ang parehong titulo noong 2023. Si Centeno ay ikalawang Pilipina na makailang beses na nagwagi sa WPA World Championships. Si Amit ang nanalo noong 2009 at 2013. Congratulations at good job, Cheska! Good news sa mga kababayan natin naghahanap ng trabaho abroad. Nangangailangan ng bansang Croatia ng libu-libong hotel workers. Balitang hatid ni JP Soriano. Magkaklase sa housekeeping course sina Rowie at Chris at sabay nakakuha ng National Certificate 2 o NC2, isang requirement para makapagtrabaho bilang skilled worker sa abroad. Ngayon, nakaschedule na sila para sa final interview bilang room attendant sa isang hotel sa Croatia. Nagbabalak po ako mag-apply for abroad. Then may test na po ako bago ko pa po nalaman yung ano. Nitong Enero, pinirmahan ng Pilipinas at Croatia ang Memorandum of Cooperation para sa direct hiring ng Croatia para sa mga Pilipinong manggagawa. Libu-libong hotel workers gaya ng housekeepers, front desk at office staff ang kailangan doon. The government-to-government or G2G pilot hiring program providing job opportunities for Filipino workers in Croatia's thriving hospitality sector. With much excitement, mahigit 60,000 pesos ang paunang sahod, bukod pa sa maayos at libreng tirahan at medical benefits. Wala ring placement fee at tanging sa DMW lang mag-a-apply. Kaya di na ito pinalagpas ni Chris. Kahit anong sipag mo, kung ganito lang sinasahod mo ng Manila rate na nga, pero mababa pa rin po, hindi pa rin po sapat para sa pangangailangan ng pamilya. At inaasahang tataas pa ang sahod na itatakda para sa mga Pilipinong manggagawa ayon mismo sa Croatian Labor Ministry. Salaries in Croatia are really going up. In that sense, they are roughly around 97,000 pesos. We really want to match talent with jobs but provide for safety. Magkakaroon ng jobs fair para sa mga employer na kasama ng mga opisyal ng Croatia. Kasama nila ang Croatian Foreign Minister na nakipagpulong rin kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro para sa posibleng kasunduan sa defense at trade at investment. We would be very happy to fill all the positions that we have vacant with people from the Philippines. Muling paalala ng DMW huwag mag-a-apply sa mga trabahong inaalok sa social media, pati na rin sa mga cross-platform instant messaging apps para hindi mabiktima ng illegal recruiters at human trafficking. Tignan muna kung aprobado ang job orders at kung lisensyado ang recruitment agency sa website ng DMW. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumakas ang driver ng isang pick-up sa Pasay matapos masagi ang isang motorsiklo. Hinabol at sinubukan pa siyang kausapin ng nasaging rider. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Viral sa social media ang video na yan sa bahagi ng EDSA Pasay kahapon ng umaga. Hindi huminto ang puting pickup matapos nitong masagi ang motorcycle rider na may angkas na batang estudyante. Pilit nilang hinabol ang pickup hanggang sa naabutan nila ito malapit sa kanto ng service road matapos siyang maipit sa mga jeep. Ibinalandra na ng rider ang kanyang motor sa harapan ng pickup. Makikita sa video na pilit sinusubukang tumakas ng pickup. Lumapit ang rider sa driver's side ng pickup para komprontahin ang nagmamaneho ng sasakyan. Bahagyang itinabi ng rider ang kanyang motor. Doon na nakatsyempo ang driver ng pickup para makatakas. Lumiko ito ng Rojas Boulevard papunta sa Maynila. Ayon sa pulisya, magtatay ang magkaangkas at papunta sana ng paaralan. Sinubukan pa raw nilang humingi ng tulong sa mga traffic enforcer pero wala pa raw nagbabantay noong mga oras na yon. Nagtungo ang rider sa malapit na police station para i-report ang pangyayari.
Nakipag-ugnay na raw ang pulisya sa Land Transportation Office para matrace ang may-ari ng sasakyan na gumagamit ng diplomatic plate number. Probably parang diplomat number pero hindi pa kami certain doon kaya ibabalidate pa namin yung resulta ng verification namin sa LTO. Nag-conduct na rin kami ng backtracking dito sa area ng Rojas para malaman namin kung saan patungo. Posibleng maharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng pickup. Kabilang na ang paglabag sa RA 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code of the Philippines at reckless driving. Susulat din daw ang pulisya sa LTO para masuspindi ang lisensya ng driver na nagmamaneho ng pickup. Sinubukan ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag ang LTO pero wala pa silang tugon sa mga oras na ito. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa nakaambang pagpasok ng isang LPA sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon at pagsimula ng paglamig ng panahon, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang tanghali at welcome sa Balitang Hali, Benison. Magandang tanghali po, Ma'am Susan. Benison, ano mga lugar ang posibleng tumbukin itong LPA? Sa ngayon po yung nakikita nating scenario regarding this low pressure area na papasok nga po ngayong hapon at posibleng maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours, ito po mga areas pa rin po sa may Luzon. We're considering na pagsapit po ng Sabado, maapektuhan po ng outer cloud bands itong northern part ng Bicol region and Quezon hanggang sa makarating po dito sa may Aurora and the rest or most of northern Luzon. So that includes Cagayan Valley po, pagsapit ng Linggo, Cordillera region, and Ilocos region. Magiging malakas ba itong bagyo na ito? Possible po na nasa kalagitnaan po ng kategorya ito na bagyo. So may kalakasan pa rin, nasa more or less 100 kilometers per hour bago tumama po sa kalupaan ng Luzon. Severe tropical storm category, yung worst case scenario na nakikita natin. Samantala, Benison, base sa minimum temperature na Pag-asa, bumababa na sa 17 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Posible bang magtuloy-tuloy na ito? Yes, nakikita po natin, mas magiging madalas na yung mga temperatura that's below 17 degrees yung minimum for Baguio City. Mas bababa pa naman po ito sa pagsisimula po ng panahon ng amihan sa katapusan po ng Oktubre or sa mga unang araw ng Nobyembre. So mga malapit na, saglit na lang at magdedeklara na kayo ng amihan season. Yes po, mga 1 to 2 weeks from now po. Okay, ano asahan natin pagka amihan season na tayo, Benison? Apart from the colder temperatures or mas mababang mga temperatura in most of Luzon and Eastern Visayas, we're gonna experience din po yung pagbabalik ng shear line, yung dating tail end of cold front. Ito yung banggaan ng amihan at ang easterlies, kaya may tendency po na nagkakaroon pa rin ng sustained na mga pag-ulan, lalo na sa silangang parte ng bansa. Ito pa rin yung nagkukos ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So kahit matapos na yung wet season sa Pilipinas, we're still going to experience pa rin maraming lugar sa eastern side plus the incorporation pa rin ng La Nina, mas madadalas po yung mga pag-ulan natin sa mga susunod na buwan. So dapat mas maging alerto pa rin at hindi maging kampante kasi yung iba parang iniisip pagkaamihan tapos na yung mga pag-ulan at mga pagbaha. Yes, every year naman po na-experience natin yan. So sana aware pa rin yung ating mga kababayan na pagdating po ng holiday season hanggang sa mga unang quarter po ng next year, we're experiencing pa rin ng mga pag-ulan at ito pa rin na nagkukos po ng mga pag-apo ng mga ilog, mga pagbaha at landslides po. Ngayong weekend, ano aasahan natin panahon, Benison? During this weekend po, ito yung time kung saan dadaan nga po itong possible na maging bagyong Ramil. So dito sa Luzon, including Metro Manila, makulimlim ang panahon, makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Over northern Luzon, yan yung makakaranas ng mga heavy to at times intense rains. Southern Luzon, except dito sa may pating Kabikulan, possible yung mga light to moderate rains in general. Sa Visayas, maapektuhan din po pagsapit po ng Sabado ng mga pag-ulan. And for Mindanao naman, hindi sila directly affected ng bagyo. Okay, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po. Ito ang GMA Regional TV News. Mahigit kalahating milyon-pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Arestado sa operasyon sa Barangay Barrera ang isang lalaki na nagsisilbi umanong courier ng iligal na droga mula sa Metro Manila. Na-recover sa kanya ang 4 na plastic sachet na naglalaman ng 100 gramo ng umano'y shabu at marked money. Wala pang pahayag ang suspect na naharap sa kaukulang reklamo.
Mahigit 5,000 silid-aralan dito sa Davao Region ang napinsala ng kambal na lindol noong October 10 at mga aftershock nito. Ayon sa DepEd Region 11, mahigit 900 ang tuluyang nawasak. Halos 800 ang may major damage at mahigit 3,000 ang may minor damage. Kabilang sa mga nasira ang 2 gusali ng Jose Porras Elementary School dito sa Davao City. Iniutos naman ng DPWH na simulan agad ang pagsasaayos ng mga nasirang classroom. Ang ilang paaralan kailangan daw tingnan kung maayos pa ang mismong lupang kinatatayuan. Tiniyak naman ng DepEd na tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante. Balik normal na ang klase sa ilang bahagi ng Davao del Norte at Davao del Sur, habang blended learning muna sa iba pang bahagi ng rehiyon. Patuloy ang pagpapatibay ng partnership ng GMA Network Incorporated at Filipino Society of Composer, Authors and Publishers Incorporated o PhilSCAP sa pag-renew ng kanilang kontrata. Present sa contract signing sina GMA Network Incorporated Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalong at Senior Vice President for Finance and ICT Ronaldo P. Mastrilli. Para naman sa PhilSCAP, pumirma sina PhilSCAP President Arturo Nonoy Tan Luy Pio at Vice President Rodolfo Tito Cayamanda. This is a testament of the relationship that we have for PhilSCAP from the time that we signed more than 20 years ago and up to now. And that's how we are grateful and honored to be part of this arrangement to give back to the original Filipino compositions. This is one way of honoring the Filipino talents. Happy first anniversary, Status by Sparkle! Nag-celebrate ng unang anniversary ang Status by Sparkle. Ipinagdiwang yan ng Sparkle content creators at influencers na beyond grateful sa kanilang milestone. Nag-share pa sila ng fun TikTok video. Present sa event si Sparkle First Vice President Joy Marcelo, pati ilan pang officers ng network. From your creativity to teamwork, I know that you can still do more and we can still do more for you guys. I hope we can still do more projects. Let's do this together for another year of wonderful creativity from you guys. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang ilang tanong tungkol sa investigasyon sa flood control projects. Partikular ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa Malacanang ang alegasyon ng korupsyon. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Susan, baka raw alam na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahihinatnan ng investigasyon ng ICI sa flood control projects. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang hingi ng reaksyon sa pahayag ng Pangulo na tiwala siyang hindi aabot sa Malacanang ang alegasyon ng korupsyon. Wala na anyang ibang paliwanag kung bakit napaka-confident ng Pangulo sa mga mangyayari pa lang. Wala pa raw siyang nahanap na tao na alam ang mangyayari bukas, ang Pangulo pa lang daw. Sagot naman ngayon lamang ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, confident ang isang tao kapag alam niya na para sa bayan ang ginagawa niya at hindi pansarili lang. Sigurado naman si VP Sara na hindi aabot sa kanya ang korupsyon sa flood control, lalo't wala naman daw ganitong proyekto ang OVP at DepEd na dati niyang hinawakan. Pero sa tingin daw niya, susubukan pa rin daw na i-link sa rito kaalyado ni ating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, na isa sa mga sisilitin daw ng Ombudsman at DPWH kaugnay sa koneksyon umano sa mga diskaya na kapanayam ng media si VP Sara sa event ng Kamuning Bakery para sa pagdiriwang ng World Pandesal Day. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Ian Cruz. Sa dance challenges, si Kapuso comedy genius Michael V at ilang mga dating kababol. Hataw sa paggiling sina Bitoy with Diana Zubiri, Maureen Larazabal at Aramina sa mga latest dance trend. Ipinost ni Diana sa kanyang Facebook yan at may mahigit 1 million views na.
Kuha yan habang sila ay nasa dressing room. Kinaaliwan naman ng mga batang bubble dahil sa nostalgia vibes na para bang kailan lang ay napanood nyo sila together sa longest kapuso gag show na Bubble Gang. And speaking of Bubble Gang, mapapanood na this Sunday ang first part ng two-part 30th anniversary episode. Asahan din ang mga bigating guest nila gaya ni na Unkaboggable star Vice Ganda, boy pick-up Ogie Alcacid, comedy concert queen Ay de las Alas, star of the new gen Jillian Ward, ex-PBB housemate Esnir at marami pang bigating stars. 6:10 PM na yan sa Sunday sa GMA. Ito ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 70 araw na lang, Pasko na. Sa ngalan ni Connie Season, ako po si Susan Enriquez. At kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.